Ayan po mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. At narito naman po ako at muling magbabalik upang maihatid ng mga panibagong mensahe sa inyo. Ayan. At itong oracle card ang gagamitin natin para makapag hatid tayo ng mga panibagong mensahe sa inyo. Ayan po. Sa mga makakapanood ng video ito ay paki-like, share at subscribe na rin po. At pakahit na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video sa YouTube channel. Yan. At kung sa Facebook page ko naman po ay paki-follow na lang din para kahit papano ay makatulong din naman kayo sa akin. Yan, sa Maestro Apo Vlogs and Reels. Yan. Yan po ang Facebook page ko. Sa gustong magpa-reading, yan, mag-ano na lang po kayo, mag PM na lang po kayo sa aking account na Hashim Sandalphon Tetragrammaton. Yan po yung active ko na account. Yan. Kat tayo ng 3. At pipili na lang tayo mga kapatid ng 13 baraha dito. Yan. Bubunot na lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan. Ito na mga kapatid yung mga mensahe na ating ibabahagi sa inyo. Ito, meron na naman dito sa mga makaka-resonate nito na minamanika. Yan, ginagamitan ng manika na parang nakakaramdam sila ng tusok sa katawan, parang tinutusok-tusok yung ulo, yung likod, yung tiyan. Gawa ito mga kapatid nung kayo ay ginagawa ng spiritual at dinadaan kayo sa kulam na manika yung gamit dito. Kayo po minsan ay hindi kayo makatulog kung nananaginip kayo ng mga ahas, kung ano-ano yung mga pangit na mga panaginip na hindi mo matandaan pagkagising mo. Yan po ay ano po yan, ghost po yan ng isang black magic o di kaya kulam. Yan, manika. Ito rin ang isang ginagamit sa'yo. Habang ginagamitan ka ng manika, tinitirikan ka rin ito ng itim na kandila. Maaring pinapatakan yung picture mo ng kandilang itim, o di kaya nilalagay yung picture mo, pangalan mo sa garapon at inaano ng kandila, tinitirikan ng kandila. Yan. Ito po ay black magic po ang tawag dyan, o itim na mahika. Isa din ito sa mga ginagawa sa inyo. Yan, na kung napapatawan kayo ng iba't ibang uri ng sakit, sumasama palagi ang pakiramdam nyo, hindi kayo nakakapag-focus sa trabaho, laging mabigat ang inyong pakiramdam, para kayong sinisilaban, nilalagnat kayo ng walang dahilan, tamad kayong pumasok, magayos ng sarili, wala kayong gana, tinatamad na kayo magalaw-galaw, gusto nyo laging nakahiga, gusto nyo lagi na lang kayong nasa higaan ninyo, nagmumuni-muni lang, naghihintay lang ng mga butiki na dumadaan sa inyong kisame. Yan yung inyong mga ngayon. Yung iba naman ay takot lumabas ng bahay. Minsan kinakabahan sila ng pabigla-bigla. Yan, na dinadatnan sila ng parang kumakalabog yung dibdib nila, nagpapalpitation. Yan po ay minsan po depende po yan sa pagdadiagnose ng ng manggagamot, kung yan ba ay ang sakit ninyo ay physical o spiritual. Dahil ang kalimitan na nakikita ko dito sa makaka-resonate nito, spiritual ang sakit nila. Yan.
ipon. Ayan. Sa mga meron dito, yan, sa mga taong makaka-resonate dito na mayroong mga ipon, ayan, o sobra-sobra na yung naipon nila, yan, wag po ninyong ipagdamot ang ipon o di kaya blessing na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon. O di kaya may mga nakikita kayo dyan sa mga lansangan ng mga bata na namamalimos, yan, mas maigi pa ang advice ko sa inyo, mas maigi pa na bilhan ninyo sila ng pagkain kaysa bigyan nyo ng pera. Kasi pag perang ibinigay ninyo, hindi ninyo alam kung ano yung binibili niyan, o binibili ng rugby, binibili ng mga solvent yan, kung ano man yung mga pinagbabawal na gamot na bilhin nila para may pangtustos sa kanilang bisyo. Kaya kung may ipon man kayo, magbigay din kayo ng blessing sa mga tao may kapansanan dyan, o di kaya sa mga simbahan. Kunyari malaki na rin yung ipon ninyo. Tsaka kung may naipon na rin kayo dito mga kapatid, wag po kayong gastos ng gastos. Yan, kasi po pag nauubos po ang pera natin ay nga na tayo niyan pag nauubos na. Kaya dapat habang may iniipon ka, maaring ilaan ninyo sa negosyo na alam ninyong patok sa lugar ninyo o sa kung saan man kayo nakapwesto, yan, o magnegosyo kayo kung ano. Mas maganda, sa totoo lang ngayon mga kapatid, yung mas magandang target na negosyo ngayon, bigasan talaga. Bigasan, kantin, dapat kasi mga kapatid, sa mga sari-sari store, yan dapat. Sa mga ma-advise ko lang dyan, sa mga magtatayo ng negosyo, syempre pag magtayo kayo ng mga kantin, bigasan, syempre doon kayo magtatayo sa mga matataong lugar na daanan ng mga tao o sa mga nagtatrabaho tulad na sa mga bayan. Diyan po kayo magnegosyo, ano po kayo diyan ng inyong kahit sari-sari store man lang, kahit papano ay meron po kayong kahit kunting kita lang. Yan, ipon. Kailangan talaga mga kapatid, pag nakapag-ipon ka, mag-business ka talaga. Yan ang maganda sa ngayon. Wag puro gastos, wag puro luho, wag puro pagarbo. Yan. Kasi pag naubos ang pera natin sa kakagastos ng walang kabuluhang bagay, ay wala na. Yan. Dapat ilaan natin ng ating pera o ipon sa negosyo para kahit papano may pagkakakukuhanan kayo ng mga bagay. Parang niro-rolling nyo lang ang inyong kita o ipon. Yan. Kasi pag patuloy kayong gastos ng gastos o igagastan nyo sa walang kwentang bagay, maubos ang inyong pinaghirapan o ipon. Yan. Magkakatuluyan. Ayan na. Meron dito na nagkaka-chat sila sa social media, kahit saan, sa YouTube, sa TikTok, sa WhatsApp, sa Instagram, sa Facebook, kung ano man social media platforms na ito. May mga nakaka-chat kayo, babae man o lalaki o LGBTQ ang nakikita ko dito. Meron ditong nagliligawan, meron ditong syempre nagchat-chat muna hanggang sa magkakatuluyan kayo nitong taong ito. Ayan. Ma-advise ko lang mga kapatid, bago kayo pumili ng inyong mapapangasawa, mapababae man o mapalalaki, wag po kayo agad-agad na magpadala sa init ng katawan o di kaya bugso ng damdamin. Yan. Kung kayo ay pipili ng inyong mapapangasawa o magiging partner, kilatisin nyo muna kung ano yung totoong ugali niyan, dahil para hindi kayo magsisi sa huli. Yan lang ang masasabi ko dyan sa inyo. Yan, na hanggang sa kayo ay magkatuluyan, kilatisin nyo muna mga kapatid. Pag alam ninyong budget o tagilid ang ugali sa inyo, o tagilid yung ugali nila, ay maring pwede ka rin sigurong parang umatras pag alam mong hindi magandang ugali. Kasi sa panahon ng mga kapatid, hindi na uso yung mga pagandahan ngayon. Sa totoo lang, di uso pagandahan, magandang mukha. Hindi na uso ngayon mga kapatid. Aanhin mo naman yung magandang mukha, magandang katawan kung tamad naman, di ba?
Kaya dapat ano din, isipin din natin dapat yung kinabukasan din natin, kung yan ba ay makakabuti o makakatulong sa atin. Ang pag-aasawa po ay hindi po isang laro. Yan po ay isa pong malaking obligasyon o obligasyon o gampanin ng bilang kayo ay magiging isang magulang na. Kaya po hindi po basta-basta. Ang pag-asawa ay hindi kanin na mainit akong isusubo mo lang ay iluluwa. Yan po. Yan po pag hindi po kayo di po ninyo nagpadala po kayo sa maagang desisyon, ay magsisisi po kayo sa huli. Yan. Kaya dapat dapat marunong din tayo makiramdam. Paaralan. Yan. Dito sa paaralan na ito ay meron dito na tao na gusto makapag-aral. Yan yung mga wala tapos siguro yung pamilya nila. May mga tao dito na gusto talaga makapagtapos ng college, high school, o di kaya magsusumikap itong taong ito na mapag-aral kahit working student ito, ay pagpapasukan itong taong ito na mag-aaral talaga. Sumisikap talaga ito, magsisikap talaga itong paaaralin ang kanilang sarili, dahil nakikita ko dito ang kanilang magulang ay wala po talagang maitustos sa kanilang pag-aaral. Ayan. Kaya yung batang ito ay nangangarap, o sino man yung mga karesonate nito o mga college o nag-aaral ng college, nag-aaral ng high school, nagsisikap talaga sila na makakapagtapos ng kanilang pag-aaral sa isang paaralan. Yan. Babala. Yan po. Ang itim na kandila na ito o ang manika na ito, yan po ay babala sa inyo sa espiritual. Yan po ay magiging babala sa inyo na darating ang araw, mangyayari ito sa inyo. Yung kayo ay gagamitan ng manika o di kaya itim na kandila. Ito ay warning sa inyo. Hindi man sa ngayon ito nararamdaman ninyo, darating ang araw, mararamdaman ninyo ang mga sintomas na sinasabi ko sa inyo. Dahil habang tayo ay nabubuhay, mga kapatid, hindi nawawala sa atin mga Pilipino, Pinoy, ating mga kababayan ang inggit. Meron at meron yan kahit saan, kahit sa kabarangay ninyo, kapitbahay man ninyo yan, o di kaya sa kabilang barangay, sa bayan ninyo, kaaway ninyo, may galit sa inyo. Hindi talaga may iwasan na meron at merong maiinggit, merong mga sinasabing hindi maganda, merong mga paninira na ibibitawang salita sa inyo. Kasi yan yung mga utak talangka. Alam niyo yung alam niyo yung mga talangka, mga kapatid. Yan yung mga alimango, mga kapatid, na kahit ilagay mo yan sa timba, yan, pag alam nilang nakakaangat yung kapwa nila talangka, aakyatin talaga nila, at saka ihilain talaga nila pababa ang kanilang kasama. Kaya nga tinawag yan na utak talangka. Ganyan yung mga tao na walang iniisip na maganda. Yan yung mga utak talangka, yung mga bobo. Yan. Love. Dito naman sa love, kayo talaga ang magkakatuluyan nito. Yan. Dapat kilatisin din ninyo, dapat, mga kapatid, ha. Yan lang ang masasabi ko. Wag po kayong magpadala sa bugso ng iyong damdamin. Yan. Wag palagi puso, dapat gamitin din ang isip, ha. Yan yung advice ko lang sa inyo. Kasi ang pag-aasawa ay hindi yan isang laro na pwede kang mag time out kung pagod na. Ay business. Ito yung ito yung dapat pasukin ninyo kung kayo man ay may mga naipon na. Yan, itong ipon na ito, yan, ito mga kapatid. Yan. Kung kayo ay may ipon, yan ang sinasabi ko kanina, mag-business kayo. Yan, mag-business. Kaso ang business na dapat, pag kayo po ay pumasok sa business, hindi po talaga ninyo diyan may iiwasan, mga kapatid, ang siraan din. Yan, ang siraan, kompetensya, pagmagalingan. Yan, hindi maiiwasan yan. Minsan pa nga nagkakabanggaan pa yung mga yan dahil sa mga business
kapwa businessman, businesswoman, nagkakabanggaan pa yung mga yan dahil sa kanilang mga negosyo. Yan, kalimitan lang mga kapatid sa panahon ngayon, malimit na lang ngayon ang nakikipag sosyo sa kapwa nila, kanegosyante, kasi kalimitan ngayon nagkakaunsehan dahil yan sa mga negosyo, nagkakagalit, hindi maganda yung kanilang partihan sa negosyo nila, kaya nagkakagalit minsan. Kaya dyan nagsisimula yung kompetensya at away-away sa business. Marami ka makakalaban dito ng mga kapwa businessman din, businesswoman na nagtatahak ng pagninegosyo. Yan, kaya dapat kung ikaw ay may ipon, kahit simple lang mga kapatid, magsimula ka sa maliit muna. Kasi pag ikaw ay may ipon tapos bigla mong nilabas ang ipon mo, ay talagang ang mga tao talaga ay talagang kikwestiyonin ka ng mga tao. Abay, bakit biglang yumaman yan? Dati mahirap yan. O, di ba? Kahit naman yung kahit naman ang iyong pinaghirapan mo ay galing naman sa mabuti, ang isip ng iba niyan ay gumagawa ka ng hindi maganda. Yan. Hindi kasi natin mahahawakan ang isip ng tao. May mga may mga negatibo at mga positibong komento yan sa inyo. Yan, kung merong kunti kayong ipon, ay magsimula muna sa kunti hanggang sa palaki ng palaki, hanggang sa maging successful businessman na kayo. Ayan. Wag puro kayo sugal. Yan, ang ipon ninyo isusugal nyo pa. Walang yumayaman sa sugal mga kapatid. Ang sugal ay pwede lamang libangan ang sugal. Pero pag yan po ay ginawa na ninyong bisyo, ang pagsusugal, ay nakakasama po yan sa ating katawan, sa ating buhay ang pagsusugal. Wala pong yumayaman sa sugal. Ang pagsusugal ay isang libangan lang, hindi ginagawang bisyo. Yan ang masasabi ko sa inyo. Yan. Kung kayo ay maging businessman at maging successful kayo, yayaman kayo. At saka sa totoo lang mga kapatid, ang pangpaswerte po mga kapatid ay hindi ang pampaswerte po ay pawang gabay lamang po ang tinatawag na pangpaswerte. Yan. Pero nasa tao pa rin ang pagsusumikap. Kaya ang sinasabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yan ang katotohanan dyan. Pero kung may pangpaswerte ka nga, kung tamad ka naman, walang mangyayari sa buhay mo. Yan. Tignan mo sa amin, mga manggagamot kami, may pangpaswerte kami. Kasi nga, nagtatrabaho din kami kahit pa-reading lang, kahit sa panggagamot lang namin, kahit paano may kita din kami. Nabibili namin yung mga gusto namin, yung mga naipupundar namin, nakakabili kami ng mga materyales sa spiritual. Masaya na kami doon. Yung mga donasyon ng mga tao, minsan konti, minsan malaki, yung iba naman galanti magbigay, pinapasalamatan namin. Yun ang importante. Hindi ako naniningil ng mahal. O maaring naniningil man ako, inaamin ko rin minsan naniningil ako sa reading. Yan. Ang pagre-reading kasi mga kapatid, hindi naman masyado mahal ang payment ko sa reading, kasi ganito yan. Kasi pag nagpapa-reading ka, unang-una sa lahat, hindi po kakasya ang load na giga 50 mga kapatid sa ating mga client na taga ibang bansa na magpapa-reading sa atin. Ay ang kalimitan yung ko talaga dyan, yung price ko talaga dyan, 500 talaga yan. 500 talaga yan ang bawat reading sa kasi nga ang load kasi mga kapatid, madaling maubos, lalo na pag ang client natin mga taga UAE, yan sa mga client ko sa mga Saudi Arabia, sa Japan, sa Hong Kong, yan yung mga kalimitang client ko dito sa Pinas. Kasi yung load kasi mga kapatid, nagbabayad din ako ng load, kasi kung libre lahat mga kapatid, na lang yung dito lang ako nagiging dito lang yung ito lang yung trabaho ko. Ayan. Kasi kung hindi ako magre-reading, ay ko sa aking sarili, di ba? Parang mo na rin to mga kapatid, ang pagre-reading, ang panggagamot ay parang isang profession din. Yan, para minsan kasi mga kapatid, ang manggagamot kasi parang doktor din yan. Ang pinagkaiba lang kasi ng doktor at saka yung albularyo, magkaiba ng aral ang albularyo at saka doktor. Ang doktor naman kasi mga kapatid, sila yung mga lisensyadong mga manggagamot ng medisina.
Pero kaming mga albularyo ay wala po kaming lisensya mga kapatid. Hindi po napapahintulutan yan sa PRC. Wala po kaming ang lisensya sa panggagamot, pero willing kaming tumulong sa aming kapwa sa abot ng aming makakaya. Yan ang katotohanan diyan. Magkaiba po kasi kami ng ng aral niyan, kasi sila nag-aral talaga sila ng gumasto sila. Kami lang dito, kung ano lang yung namin, nag-aaral din naman kami. Yan ang problema din sa mga doktor, ay may lisensyado sila. Kaming mga manggagamot o albularyo ay wala. Yan ang masasabi ko. Kaya sa pagre-reading, yan, sa gamutan ko naman mga kapatid, ay donation lang talaga yung ko dyan. Pero kung may magpaparitual sila, ay sila po ang magpo-provide ng materialis niyan. At saka yung mga materialis na yan, kung nabibili ko, ay naandyan po yung mga materialis na pina-order ko mga kapatid, na andyan yan. Tapos kung gagawin ko na yung ritual, ay sinisend ko naman po yung mga ritual ko sa mga aking mga client. Minsan ay hindi ko na pinopost sa aking Facebook page pag ako yung nagritual. Ay yan ang problema, kinukuha nila sa Facebook at sinasabi nilang sa kanila galing yung ritual table, yung pamamaraan na pag-ritual, kahit hindi naman, ninanakaw nila sa aking account. Kaya minsan ay ako rin po humihingi ng paumanhin sa aking mga client. Kung minsan ay nagre-ritual ako na hindi ko nasisend ang mga pamamaraan, kasi po sobrang busy din po talaga. Minsan ay may pumupunta po dito sa pagre-ritual ko, nakakalimutan ko na minsan yung mapicturan. Yung iba na nga natutumba pa minsan yung kandila, minsan muntik na masunog. Yan, kaya po ako po humihingi ng minsan ay wala po akong time minsan, kasi pag ritual sinasabay ko yung panggagamot, may reading pa. Yan, yung iba naman ay napipicturan ko naman pag hindi po busy at hindi po nagsasabay-sabay. Nagkakataon din po minsan na nagsasabay-sabay yung mga ritual, yung reading, yung nagpapagamot actual, kaya minsan nakakalimutan ko na. Kaya pero yung mga ginagawa kong ritual ay isinasagawa ko po yan. Sinasagawa ko po yung mga ritual na yan. Yan lang ang sana maintindihan ninyo ako bilang isang manggagamot. Kasi po yung mga kagamitan po na yan ay binili po ninyo, na andyan po yan, yung mga materialis na yan. Yan ang masasabi ko. Mensahe. Meron ditong mensahe. Yan. May mga dito, may mga tao dito na nasa malayo yung lugar, nagtatrabaho, na merong mensahe sa kanilang magulang, sa kanilang mga anak, sa kanilang nanay, tatay, mama, papa. Dito meron silang mensahe yung sa inyo, na kung kayo ba ay okay lang dyan, kayo ba ay nakakain pa ba, kung kailan ka uuwi, kailan kayo makakapagbanding. Ito yung mga mensahe ng inyong nanay at tatay, mga anak ninyo, dahil namimiss na kayo ng mga taong ito na ng mga mensahe. Yan yung mga mensahe na aking binanggit. Yan yung mga gusto nilang iparating sa inyo. Yan. Namimiss ka na nila, gusto ka nilang makasama, makabanding, magkaroon kayo ng reunion. Yan yung gusto ng inyong pamilya. Ay isa rin dito sa bata na mayroong mensahe sa inyo, namimiss ka na niya o gusto ka nang makasama. Yan. Ito yung gustong mensahe ng bata sa inyo. May mensahe yung anak niyo sa inyo doon sa mensahe na aking binanggit kanina. Yun na yun. Namimiss ka niya, gusto kang makasama, gusto kang gusto kayo makipagbanding, magkaroon ng reunion. Yung anak mo, pag uwi mo galing sa ibang bansa, ay gusto niyang ng pasalubong, ng damit, ng laruan galing sa iyo. Yan yung gustong ipaabot ng inyong mga anak sa inyo, lalong-lalo na sa mga kababayan nating OFW diyan. Yan. Na gustong may mga mensahe yung kanilang mga anak, o may mensahe na wala po kaming tuition, sira yung cellphone ko, yung mga wala na po akong gamit sa paaralan. Ganyan yung mga mensahe ng inyong mga anak.
lupa. Isa din ito sa problema dito, lupa ang agawan. Kaya ginagamitan ka nito ng manika, pinapakulam ka, pinapabayaran ka ng taong ito na interesado sa lupa ninyo o gusto nilang kamkamin. Pinapakulam kayo nito. Yan, at ginagamitan kayo ng itim na kandila. Kaya yung iba ay nakakaramdam ng tusok-tusok, sakit, pagkakabalisa, hindi makatulog, o di kaya sumasama yung pakiramdam. Yan, minsan may iba din na may itim na kandila na pinapatulo sa kanilang picture o nilalagay sa garapon. Yan, na nakasindi. Yan yung mensahe, mga kapatid, sa lupa. Yan, meron din naman ditong nakakaramdam lang, may mga pangontra. May mga pangontra sila, kaya hindi sila basta-basta mapupuruhan dito. Ayan, dahil sa lupa ito, agawan ito ng lupa. Kalimitan kasi yan mga mana, yan, mga mana sa kanilang mga magulang na nag-aaway-away, gusto ng isa kamkamin yung lupa, gusto naman ng isa, may kanya-kanyang prinsipyo, hanggang sa nadadamay na yung iba, hanggang sa hindi nila mabasta-basta, naisip na lang siguro nila, ay kung may kakilala akong ganito, ganto ganyan, ipakulam kaya natin itong mga ito para tumigil na at magkaroon ng sakit, o ma-stroke man yan, maging paralisado man yan, sumama yung pakiramdam, lagi na lang pa-ospital, pabalik-balik ng ospital. Yan yung gusto ng mga taong ito na kamkamin ang iyong lupa. Yan yung mga pamamaraan na ginagamitan ka ng manika o di ka itim na kandila. Ayan. Ayan, lumabas ng sa huli, kulam gamit ang manika. Ang kulam kasi, mga kapatid, ay ang gamit po ng mga mangkukulam na yan ay manika, bududal, ayan, at saka iba't ibang uri ng ritual. Ang barang naman, mga kapatid, ay insekto naman yan, ang mga pamamaraan ng mga mambabarang. Ang mambabarang po, mga kapatid, ay napakalakas po ang napakalakas ng barang kaysa sa kulam. Malakas po yan kasi po insekto po ang kumikilos dyan. Yan, itatalakayin ko yan, mga kapatid, yung ang pagkakaiba ng kulam at saka barang. Yan, ayon sa aking pananaliksik. Yan, pananaliksik, mga kapatid, hindi ko pinag-aralan. Kasi pag pinag-aralan mo yan, ang pangkukulam at pambabarang na yan, ay maliligaw ka ng aral. Maliligaw ka. Sasaliksikin mo lang dapat ang mga pamamaraan ng mga yan, kung paano mo lunasan ng inyong pasyente o paano mo gamutin yan. Ganun dapat. Huwag mo nang pag-aralan kung alam mong masama yan sa kapwa ko manggagamot. Pag alam ninyong masama, huwag na ninyong pag-aralan. Kasi minsan dyan din kayo napapahamak, dyan din kayo natatangay sa inyong aral. Yan. Kaya dapat ang pag-aaral ng lihim na karunungan dapat balanse. Hindi po yan pag kaliwa ka lang, kanan merong ibang mga ay mga manggagamot, marunong manggamot, pag nabalikan hindi marunong gamutin yung sarili. Yan, kaya dapat pag-aralan mo rin kung paano magamutin din yan. Nakakapanggamot ka ng iba, nakakapagpagaling ka ng ibang pasyente mo, pero pag ikaw nabalikan ay hindi mo mapagaling-galing. Ayan, kaya yan nga ang sabi ng lola ko dati. Yan, isa din manggagamot ang lola ko, tsaka papa ko manggagamot din. Talagang lahi namin. Ayan nga ang sabi niya, bago ka gumamot ng iba, gamutin mo muna ang sarili mo. Gamutin mo muna yung pamilya mo sa loob ng iyong nasasakupan bago ka lumabas. Yan ang sabi ng tatay ko, papa ko. Kasi ang papa ko manggagamot din. Yan yung sabi niya sa akin. Dati din, mga kapatid, nung baguhan pala ako sa panggagamot, ang dami kong napagaling na tao, ngunit yung sakit nila ay napupunta sa akin. Punta ako dun sa kaibigan ko sa San Jose para magpagamot. Pero sa ngayon, mga kapatid, hanggang sa nag-aral ako, hanggang sa kaya ko na rin gamutin ng aking sarili pag ako ay nabalikan. Wag po tayong magpapakampante, mga kapatid, pag na magaling tayo. Darating ang araw, kung may malakas na mangkukulang, may mga malalakas din. Kung may malalakas na manggagamot, may mga malalakas din na mga mangkukulam. Darating ang araw na makakatapat mo yung mga malalakas na uri ng nilalang sa larangan ng espiritual.
Kaya habang tumatanda at tumatanda ka, mag-aral ka at mag-aral. Wag yung puro yabang, wag yung puro ngata ng ngata ng mga hindi naman maganda. Yan. Yan kasi minsan mga kapatid, ang kayabangan din kasi natin minsan ay humahantong din sa kapamakan. Yan din ang kalimitan sa social media. Pinapahiya ang kapwa manggagamot. Gusto nila sila lang yung magaling. Gusto sila lang yung sikat. Sila lang yung may pangalan sa larangan ng espiritual. Mali yun. Dahil lahat tayo ng mga manggagamot, pantay-pantay tayo. Kaya ngayon ang kalimitan sa atin yan, yung masakit na katotohanan mga kapatid. Yung mga mangkukulam, pag sila ay nababalikan, nagtutulungan. Yung mga manggagamot nagpapagalingan, nag-aaway-away, nagsisiraan. Yan ang kalimitan. Kaya minsan yung ibang mga manggagamot, imbis na nagkakaisa, parang nagkakanya-kanya na lang sila dahil sa hindi patas din ang pagtrato ng kanilang mga nagtuturo o nagdadala sa kanila. Doon na kasi lumalabas dyan yung mga bagay na na takot masapawan. Yan. Pag alam na nila na nakakagaling na, magaling na yung isa, doon na lalaitin na nila, kukutyain na nila. Kaya minsan ay dyan nagkakawatak-watak ang samahan dahil nga sa mga kaibigan din, sa mga din na meron din mga inggit, hinanakit na hindi nila matanggap-tanggap yung mga bagay. Yan, kaya minsan ay nagkakanya-kanya, nagkakawatak-watak. Yan. Baraha. Itong mensahe ng barahang ito, yan ang masasabi ko. Ang lahat ng mga mensaheng ito ay sundin ninyo. Yan, ang mga binanggit ko kanina ay mangyayari at mangyayari. Yung mga advice ko dito about sa business ay sundin ninyo. Yan. Sa mga lab naman, yan, sa mga magkakatulin at sa lab na ito, yung mga advice ko sundin ninyo mga kapatid. Yan yung mga dyan, i-backread na lang ninyo para malaman ninyo. Yan. At tignan natin kung sino yung gumagawa sa inyo ng kung anong zodiac sign ang gumagawa sa inyo ng spiritual. Dito natin yan dito sa dice. Yan. Sa nag-donate pala ng 2 dice na ito, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Yan, sa mga zodiac sign, sa mga numbers. Ayan. At yan yung sa nagbigay ng payment para i-order ko dito kasi gusto daw nila na may mga may mga zodiac sign para malaman nila kung anong klaseng zodiac sign yan at kung sino man yung mga para may idea sila kung sino yung taong gumagawa sila sa kanila ng spiritual, may naninira sa kanila, ganun. Ito mga kapatid, tignan natin. Isa rin ang gumagawa ng spiritual sa inyo, itong Sagittarius. Ayan Sagittarius. Yan, ang isa na gumagawa ng spiritual sa inyo, yung nagpapagawa Sagittarius, Scorpio. Yan, Scorpio. At saka Leo. Yan, Leo. Yan yung mga zodiac sign, 2 fire sign tsaka 1 water sign ang gumagawa sa inyo ng spiritual. At ito naman yung kanilang mga numbers. Ayan. 10, 5, 7, 2. Maaring ito yung mga edad nila. Yan. O maaring 22 o di kaya basta ito yung mga number nila. Yan. Di kaya ipinanganak ng basta ito yung mga number mga kapatid. Yan. Pero kukuha tayo ng mga pag may ulit tayo, may mga naipon tayo ay kukuha rin tayo ng mga letters naman kung ano yung mga letra ng gumagawa sa inyo ng masama, unang-unang letter ng naninira sa inyo. Yun na mga kapatid yung natin, isama natin itong mga dice na ito. Yan yung ko lang mga kapatid. At hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi. Ito po yung mga number 10, 7, 2 at saka 6. Yan.
Yan po mga kapatid, at God bless us all.